Kabanata 931. Kakaiba. Pumagsak si Tyr sa sahig. Pinaluktot niya ang kanyang leeg at tumingin kay Luke Mills. Kahit na ginamit mo ang pulang gagamba, ikaw ay walang iba kundi basura sa akin. Lumuhad si Luke sa sahig na may mga butas sa katawan. Marami sa kanyang mga buto ang nabasag ni Tyr at ang mga pulang dugong ugat sa buong katawan ay mabilis na naglalaho, nakapansin-pansin sa mata. Unti-unting nawala rin ang pulang kinang sa kanyang mga mata. Nang bumalik sa kanyang katinoan, nanatili si Luke sa kanyang mga tuhod at tumingin kay Tyr. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa paghihirap, at ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Kumalaw ang kanyang mga labi na gusto niyang magsalita, ngunit sa halip ay tumalsik siya ng isang bibig ng dugo na pinipigilan siyang magsalita pa. Sa isang malakas na kalabog, nasubsob ang kanyang ulo nang bumagsak siya sa deck. Nanalo kami. Patay na si Luke Mills sa wakas. Si Jason Wind, si Isaiah Yoder, at ang iba pa ay masayang nagsaya sa tabi ng mga tabing ilog. Matapos makita si Luke sa kahindik-hindik na kalagayan, wala silang naramdaman kundi matinding takot. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tanawin na hindi pa nakita ng sinuman. Paanong ang isang regular na tao ay magiging ganoong kahalimo? Buti na lang at milya-milya pa rin siya sa likod ni Tyr in terms of fighting prowess, kahit nag-transform siya into sa kakaiba. Muli, ipinakita ni Tyr ang kanyang mga kakayahan dahil ito ay isang mas brutal na tanawin kapag pinatay niya si Spectre at Jumbo. Para kay Jason Wind at sa iba pa, ito ay bahagi ng Tyr na hindi pa nila nakita. Si Kirin Summers, na nakasaksi sa laban, ay na-freeze sa lugar. Nagulat siya at nanatiling ganoon sa mahabang panahon. At ang iba pang mga tao sa kubyerta ay ganap na nahuli. Sa wakas ay nakita na nila kung gaano kalakas si Tyr. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Tyr, kahit na siya ay nasa 20s pa lang. Si Luke, na kinain ng pulang gagamba, ay hindi man lang makalaban kay Tyr. Gaano kakaiba iyon? Buong katahimikan ang bumalot sa deck ng yate. Ang lahat, kabilang ang Black Reaper at White Reaper, ay hindi nang ahas gumawa ng tunog. Hindi lang sila nagulat sa mga pangyayari kundi talagang natakot sila kay Kirin. Isa siyang ganap na kakaiba at kung may magpapatunog man, baka maging target lang sila sa isang firing range. Arg! Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ng katahimikan ay tuluyang sumigaw si Kirin sa galit. Tyr Summers, papatayin kita! Galit na sigaw, galit na pinandilatan ni Kirin si Tyr na nakasakay sa bakal na bangka. Kahit na ilang daang metro ang pagitan nila, nagtama ang kanilang mga mata sa isa't isa sa matinding galit. Habang sumisigaw si Kirin ay mahinahong tumugon si Tyr. Ang kanyang mga labi ay gamulong sa isang malabong ngiti na puno ng pang-aalipusta. Wala kang pupuntahan. Para bang nawalan siya ng katwiran at loika, sumigaw si Kirin, lahat, humanda sa pag-atake sa bangkang bakal. Gusto kong pantiryan ng sniper ng Kirin Squad ang Tyr Summers. Ano? Ikinagulat ang lahat sa isang pahayag na iyon. Hindi lang Black Reaper at White Reaper, kundi si Thunderbird, kapitan ng Kirin Squad, ay nagulat din. Agad na lumapit si Thunderbird kay Kirin at mataimtim na sinabi sa kanya, sigurado ka, young master. Siya pa rin ang Gate Master of Six Doors. At saka, maraming kasamahan ng Six Doors ang nasa tabi ng pampang ng ilog na may hawak na mga baril at sniper. Kung gagawin mo ito, maaaring sumiklab ang isang malupit na labanan. Ito ay masama para sa pamilya Summers. Haha, wala ito. Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Kirin kay Thunderbird at sinabing, kinukwestiyon mo ba ang mga utos ko? Tinusubukan mo bang suwayin ako? I don't care. I want Tyr Summers dead today. Pumaba sa kalupitan, si Kirin ay tuluyang nawala sa kanyang isipan. Walang ibang mahalaga, maliban sa pangangailangan niyang patayin si Tyr. Maging ang pagnanais niyang agawin ang bone marrow ni Tyr ay nawala, napalitan lamang ng intensyon niyang mamatay si Tyr kahit ano pa man ang mangyari. Go! Go! Everyone, go! Pumunta sa bakal na bangka. Sniper! Umanda ka sa pagpapaputok. Nagulat si Thunderbird at ang iba pa sa inasal ni Kirin, ngunit wala silang ibang nagawa kundi ang sumunod. Naka-standby ang Kirin Squad, habang ang iba sa mga speedboat sa gilid ng harapan ay naglabas ng kanilang mga baril at nagtungo sa Tyr ng mabilis hanggat maaari. Ano ang pinagsisikapan nilang gawin? Laking gulat ni Jason Wind at Zillian na nasaksihan iyon ng sariling mga mata. Walang sino mang umasa na si Kirin ay wala sa kanyang isip na gumagawa ng mga kakaibang desisyon.
Hindi magiging malaking bagay kung ordinaryong tao lang si Tyr, pero siya ang Gate Master of Six Doors. Higit pa rito, napakaraming kasamang nanunood sa tabing ilog. Kahit bilang first in line ng Summers family, si Kirin ay hindi dapat masyadong mapangahas. Ito ay katawa-tawa lamang. Tumayo si Tyr sa prow ng bangka at tinignan si Kirin na panay ang palapit. Sumimangot siya ng malalim. Malupit talaga siya, bulong ni Tyr sa sarili. Muli siyang sumimangot ng mapagtonto ng matalas niyang intuition na ang isang sniper, na nasa isa sa mga paparating na speedboat, ay nakalock sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. Madali niyang naiwasan ang bala sa ganitong kalayuan sa pagitan nila. Kung gusto mong mamatay, Kirin Summers, tutuperin ko ito. Nalampasan na ng magkapatid ang punto ng walang pagbabalik. Dahil gusto ni Kirin na patayin si Tyr, walang dahilan para mag-alinlangan pa si Tyr. Bakit hindi niya inayos ang alitan minsan at magpakailanman sa Pine River, sa mismong araw na ito? Sa tabing ilog, agad na nag-utos sina Chasing Wind at Zillian na itutok ang kanilang mga sniper kay Kirin. Gayun din, marami sa mga kasamahan ang sumugod sa mga speedboat na nakasuot ng buong suit na may hawak na mga baril. Mabilis silang tumungo sa tubig para sa bangkang bakal. Nakahanda ang magkabilang panig ngunit walang nagpaputok. Tila hinihintay nilang gawin iyon ang kanilang kalaban. Nasisiraan ba kayo? Tila ay isang campaign na grupo ng mga malulupit. Nagmura si Chasing Wind, Zillian, at ang iba pa habang mabilis silang tumakbo patungo sa bakal na bangka. Maliban kay Kirin mismo, walang ibang katulad niya sa kalupitan. Kabanata 932. Anak, hindi mapagmahal, kapatid mo yan. Sa isang iglap, ang dalawang bangka ay malapit na sa metal na yate. Halos kalahating metro ang pagitan nila. Kapag ang dalawang bangka ay malapit na sa metal na yate, ang labanang ito ay hindi maiiwasan kahit na walang magpapaputok. Tumayo si Tyr sa bangka at tinitigan ang bangka ni Kirin habang papalapit sila. Sa totoo lang, mas naging kalmado siya habang papalapit sila. Samantala, si Kirin, na nasa kabilang bangka, ay nakaramdam ng matinding bangis hanggang sa puntong nagsimula siyang magngangalit ang kanyang mga ngipin. Tyr Summers, ngayon na ang araw. I want you to die. I want you to die. Bigla, sa likod ng ilog kung saan sinigurado ni Kirin at ng iba pa, lumitaw ang ilang bangkang pangisda. Sa sandaling ito, ang isa sa mga normal na hitsura ng mga bangkang pangisda ay naglalaman ng isang lalaki na puno ng dominanteng aura. Siya ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Summers, Draco Summers. Katabi niya si Raiden Black. Nandoon na si Draco simula pa lang. Nabalitaan niyang kakalabanin ni Locke si Tyr ngayon at ang nasa likod nito ay ang kanyang bunsong anak na si Kirin. Sinusubukang patayin ng kanyang bunsong anak ang kanyang panganay na anak. Kahit sino ay magkakaroon ng breakdown sa sitwasyong ito. Siyempre, ang kasalukuyang Summers family ay masyadong komplikado. Bukod dito, si Kirin at Draco ay nagtataglay ng matinding sama ng loob sa isa't isa. Kaya, mahirap para kay Draco na pigilan itong mangyari. Sa huli, pinili ni Draco na panoorin ang labanan sa halip. Hindi niya ibinalita ang kanyang presensya. Sa halip, umarkila siya ng bangkang pangisda at sumama kay Raiden para panoorin ang labanan. Noong una, kinabahan si Draco para kay Tyr, lalo na noong nasaksihan niya ang pagkonsumo ni Locke ng pulang gagamba at naging halimaw. Muntik na siyang pumunta at itigil ang laban. Laging nasa puso ni Draco si Tyr. Gusto pa niyang ibalik si Tyr sa pamilya Summers. Ito lang ang tanging paraan para maayos niya ang kawalan niya ng magawa noon. Gusto niyang gantihan si Tyr dahil sa panghihinayang noong pinalayas siya ng matandang babae at nilire sa pamilya. Gayunpaman, ang Tyr ngayon ay iba sa nakaraan. Kahit na gustong buksan ni Draco ang puso niya kay Tyr, hindi siya hinayaan ni Tyr na magkaroon ng pagkakataon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kawalan ng magawa ni Draco. Ngayon, hindi kayang panoorin ni Draco ang kanyang anak na mamatay ng ganoon, kaya gusto niyang ihinto ang labanan. Ang hindi niya inaasahan ay mas malakas si Tyr sa inaakala niya. Kahit na naging halimaw si Locke, hindi pa rin siya kalaban ni Tyr. Nang kumalma ang puso niya, akala niya tapos na ang lahat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malupit ang kanyang bunsong anak at agad niyang inutusang putulin ang kanilang relasyon sa Six Doors at baliwalain ang lahat para lang mapatay si Tyr. Sa sandaling ito, galit na galit si Draco. Ito ay hindi lamang dahil ang kanyang mga anak na lalaki ay gustong magpatayan sa isa't isa kundi dahil din sa sandaling nagpaputok ng bala, ang Six Doors at Tyr ay lalaban at magdudulot ng malaking sigalot.
Kung nangyari iyon, kahit na ang pamilya Summers ay may matatag na suporta sa awtoridad, hindi nila kakayanin ang sitwasyong ito. Bago ito, nagkaroon na ng mutual understanding ang pamilya Summers at Six Doors. Dahil ito ay isang bagay sa pagitan ni Tyr at ng mga personal na problema ng pamilya Summers, ang mga awtoridad ay hindi gagawa ng anumang bagay na makialam hanggat hindi nila ito gago ng malaki. Gayunpaman, ang mga bagay ay dumating sa ganito. Kung ang kandila ay sinindihan, ang buong pamilya Summers ay haharap sa isang malaking epekto. Malupit ang bata na iyon. Galit na galit si Draco na nasa bangka. Nagbago rin ang mga ekspresyon ni Raiden at ng iba pa. Ang young master ay nagiging ignorante araw-araw. Hindi makapaniwala na gugustuhin pa niyang gawin ito. Guro, kailangan nating magmadali at pigilan ang young master. Kung hindi, kung ito ay mawawala sa kamay, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Kahit na ang pamilyang Summers ay may awtoridad na background, magiging mahirap itong sugpuin. Ewan ko sa bata na yan. Umuumbok ang mga ugat ni Draco sa kanyang noo. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Kirin. Sa sandaling ito, sa bangka, papalapit si Kirin sa yate ni Tyr. Habang papalapit siya, mas lalo siyang nagalit at nasasabik. Biglang nag-ring ang phone niya. Kinuha niya ang phone niya at nakita niyang tumatawag ang kanyang ama. Nagbago ang ekspresyon ni Kirin. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang tawag at nagpatuloy sa pagsulong. Ang telepono ay patuloy na nagriring na parang kampana. Nakakalokong sigaw ni Kirin. Gusto niyang itapon ang kanyang telepono sa Pine River. Pero, sa huli, hindi niya ginawa. Sa wakas, kinuha niya ang telepono. Ano? Kirin, tumigil ka na. Huwag kang gagawa ng kakaiba. Alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Bumalik ka na, bumalik ka. Daing ni Draco sa telepono. Bawat salitang binibitawan niya ay nag-trigger ng masama kay Kirin. Ano ka ba? Nasa likod mo ako. Mas mabuti pang bumalik ka ngayon. Bumalik ka, bumalik ka. Hihihi. Nagsimulang tumawa ng masama si Kirin. Pare, nag-aalala ka na baka masaktan ko ang panganay mo, di ba? Huwag mong kalimutan na anak mo rin ako. Mula bata pa ako, hindi mo ako kinilala dahil hindi ako kasing galing ni Tyr. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na mas malakas ako kay Tyr. You unfilial son, kapatid mo yan. Hindi na siya bahagi ng pamilya Summers. Siya ay pinalaya sa pamilya. Reklamo ni Kirin, hindi kanya iniisip na ama. Huwag maging masyadong madamdamin tungkol sa isang panig na pakiramdam na ito. Draco Summers, isa lang ang anak mo, at ako iyon, si Kirin Summers. Narito ang isang tagapagmana lamang ng pamilyang Summers, at ako rin iyon, si Kirin Summers. Ngayon, dapat mamatay si Tyr. Kahit sino ay hindi siya mailigtas mula noong sinabi ko. Pagkatapos niyang magsalita, inihagis ni Kirin ang phone sa isang tabi. Siya ay agresibo. Malupit talaga siya. Maging ang kanyang ama na si Draco Summers ay hindi siya napigilan na labanan si Tyr. Nang makita niyang papalapit na ang bangka ni Kirin kay Tyr, galit na inihagis ni Draco ang kanyang telepono sa sahig. Raiden, follow me. Yung iba, sumunod din. Nag-aalsa siya. Nag-alsa talaga siya. Umungol si Draco na parang tigre at nagpahayag ng sumasabog na galit. Sa likod ng mga fishing boat ay may ilang speedboat, sina Draco at Raiden ay sumakay sa isa sa kanila, at sa saliw ng 4 hanggang 5 speedboat, lahat sila ay sumugod patungo sa metal na yate. Young Master, maraming speedboat ang dumarating mula sa likod. Si Master ang dumarating. Ano? Lumingon si Kirin at tumingin sa likuran niya. Gaya ng inaasahan, nakita niya si Draco sa isang speedboat na may galit na galit. Kabanata 933. Bumalik dito. Susubukan mo ba talagang pigilan ako? Mabangis si Kirin. Inutusan niya ang speedboat na patigilan sila. Gayunpaman, ang mga tao sa speedboat ay nag-alinlangan dahil ang kanilang kalaban ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Summers. Nagkaroon ba sila ng lakas ng loob na gawin iyon? Sa isang iglap, sumugod ang speedboat ni Draco at naabutan ang yate ni Kirin. Tinundan ni Raiden at ng iba pang mandirigma si Draco pababa ng speedboat at nagmamadaling pumunta sa deck. Sa oras na ito, wala pang 100 metro ang layo ng yate ni Kirin mula sa yate ni Tyr. Samantala, dumating na sa yate si Chae Seung-win at ang iba pa. Agad namang tumalon si Chae Seung-win sa yate at lumapit kay Tyr. Gate Master, I think your father is here. Ano ang dapat nating gawin?
Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Huminga siya ng malalim at saka dahan-daang sinabing, kung hindi ako hawakan ng kalaban, hindi ko sila tatantanan. Kung sesalakay sila, wala akong pakialam kung sino ang nasa yate. Patayin silang lahat. Nagulat si Chae Seung-win sa utos ni Tyr. Hindi nagbibiro si Tyr. Iyon ay dahil nakaramdam si Chae Seung-win ng bloodlust mula kay Tyr. Ngunit Gate Master, nandoon ang iyong ama. At kapatid ko si Kirin. Naririnig mo ba ako? Patayin silang lahat. Sa isang iglap, sobrang nairita si Tyr. Si Tyr ay palaging isang kalmadong tao. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Chae Seung-win ang pagiging iritado ni Tyr. Hindi na nagtanong si Chae Seung-win at sinabing, "Yes, Gate Master." Pagkatapos ay inutusan ni Chae Seung-win ang lahat na itutok ang kanilang mga baril sa yate, at kung gumawa ng anumang galaw ang mga kalaban, kailangan nilang paputukan at patayin ang lahat anuman ang anuman. Sa sandaling ito sa yate ni Kirin, dumating si Draco, na galit kasama si Raiden at ang iba pa. "Anong ginagawa mo? Naluwag na ba ang tornilyo mo?" Agad na saway ni Draco habang naglalakad papunta kay Kirin. Agad na paikutin ang yate at umalis. "Dahil nandito na ako, kailangan kong tapusin ito." Sa sandaling ito, si Kirin ay agresibo na sa puntong wala na siyang pakialam sa kanyang ama. Siya ay out ng isang malupit. "Fire! Fire ngayon!" Umungol si Kirin. Galit na galit si Draco, "Who dares fire?" Lahat, huminto ngayon. Gusto ni Kirin na magpaputok sila, ngunit gusto ni Draco na tumigil sila sa putok. Nagsimulang mag-atubili ang grupo ni Kirin. Kung ibang tao, sinunod agad nila ang utos at apoy ni Kirin, gayunpaman, ito ang pinuno ng pamilya Summers. Kung susundin nila ang utos ni Kirin, lalala ng sitwasyong ito. Kahit na nagawa nilang manalo sa laban, walang lugar sa Celestial Empire na matitirahan nila. Kaya naman nag-alinlangan ang mga taong ito. Walang nangahas na magpaputok muna. Tinong mga traidor. Lahat kayo ay mga taksil. Fire ngayon. Natigilan si Kirin. Tila ba nasa bingit na siya ng pagkasira anumang oras. Kapag ginawa niya ito, ang brat na ito ay magiging mental. Sa pagharap sa pagwawalang bahala ng kanyang anak, galit na galit si Draco. Tinipa niya si Kirin ng malakas. Napatalon si Kirin sa ere. Hihihi. Napaupo si Kirin sa sahig. Malisyoso pa rin siya. Para siyang kakaiba na walang tigil na tumatawa. Sa tuwing itinataas ni Draco ang kanyang mga kamay kay Kirin, tinatakpan ni Kirin ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Nagpakita iyon na halatang binugbog si Kirin ni Draco mula pa noong bata pa siya. Iyon ang dahilan kung bakit kahit hanggang ngayon, si Kirin ay katutubo na gawin ito dahil sa reflex. Sa tuwing itinataas ni Draco ang kanyang mga kamay, hinaharangan ni Kirin ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Takot nga siya kay Draco, pero kahit puno siya ng takot, tumawa pa rin siya ng kakaiba ng walang tigil. Ha. Patayin mo siya. Patayin mo na siya. Kirin Squad, Black Reaper at White Reaper, atake. Utos ni Kirin nang walang pakialam sa galit ni Draco. Sa sandaling ito, nagpa siya ang Kirin Squad, Black Reaper, at White Reaper at itinaas ang kanilang mga sandata. Agad na nakaramdam ng kawalan si Draco. Kahit na siya ang padre de pamilya, wala siyang kapangyarihan. Nang ang kanyang anak na si Tyr ay pinalaya sa pamilya, gusto ni Draco na pigilan ito, ngunit wala siyang magawa. Kahit na siya ang padre de pamilya, ang matanda ang may kapangyarihan sa pamilyang Summers. Sa mga taon na ito, kinuha niya ang pagkakataon na patatagin ang kanyang kapangyarihan at autoridad sa pamilya dahil ang matandang babae ay hindi nag-abala tungkol sa mga usapin ng pamilya, napagtanto lamang na hindi siya malapit sa kapangyarihan ng kanyang pangalawang asawa. Kaya walang kapangyarihan si Draco. Kahit na siya ay ambisyoso, hindi niya makamit ang kanyang mga ambisyon. Katulad ng kung paano hindi niya mapigilan ang dalawa niyang anak na magpatayan. Pakiramdam ni Draco ay isang kabiguan, isang malaking kabiguan. Hindi niya napigilan ni Kirin sa kalupitan. Gayunpaman, ngayon kailangan niyang pigilan siya sa lahat ng paraan. Ito ay dahil hindi lamang problema sa pagitan ng kanyang dalawang anak kundi ng buong pamilyang Summers. Bago dumating, tinawagan ni Draco si Lyra at ipinaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, walang pakialam si Lyra. Dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, tinawag ulit siya ni Draco. Nang sunduin niya ay hindi na hinayaang magsalita ni Draco si Lyra at agad niyang ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. In the end, Draco snarled, "Lyra Jade, ikaw na mismo ang bahala sa anak mo. Wala na akong pakialam.
Ipinasa niya kay Lyra ang problemang sitwasyon dahil sa pagod. Siya ay lubos na naubos. Hindi nagtagal ay nagring ng isa ang phone ni Draco. Maikling sabi ni Lyra, ipasa mo kay Kirin ang telepono. Pagkatapos ay itinulak ni Draco ang kanyang telepono kay Kirin. Itinapat ni Kirin ang phone sa tenga niya. Galit na boses ni Lyra ang narinig. Nagsimula siyang magmura at magmura. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Kirin na maging ganito kalupit ang kanyang ina mula pagkabata. Kirin, ano ang ginagawa mo? Ikaw ba? Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ito? Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito? Bumalik ka dito. Bumalik ka agad. Kabanata 934. Tapos na ang komedya. Natigilan si Kirin sa pagsigaw ng kanyang ina. Ang tagal niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Nanay, don't call me mom. If you dare do anything today, I will not take you as my son anymore, at hindi ka napapayagang bumalik sa Summers family. You will be like Tear? Chased out ng pamilya, mawawala ang lahat ng mayroon ka. Huwag mong isipin na nagbibiro ako ngayon. Kirin Summers, kung hindi ka uuwi ngayon, mararanasan mo ang naranasan ni Tear 10 taon na ang nakakaraan. Kung sinabi lang sa kanya ni Lyra na umuwi na siya, baka hindi rin makinig si Kirin sa kanyang ina. Gayunpaman, ang sinabi ni Lyra pagkatapos noon ay ang tumama sa kaibuturan ni Kirin. Lakad sa dating daan ni Tear. Anong klaseng biro iyon? Nang itaboy si Tear sa pamilya Summers, hinabol siya ng mga asasin at naging pulubi pa. Bakit ganoon din ang tinatahak ni Kirin? Hindi kayang mawala ni Kirin ang lahat. Hindi siya nang ahas na isugal. Gayunpaman, parehong hindi nagbibiro sina Draco at Lyra. Kung nagsimula ang labanang ito, kahit ang matandang babae ay hindi mapoprotektahan si Kirin kahit na gusto niya. Ito ay dahil ang epekto ay magiging masyadong makabuluhan. Nagawa ni Kirin na kumalma. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono sa kanyang mga kamay at napasigaw ng kaunti. Pagkatapos ay utos niya, turn around. Ang Kirin Squad, Black Reaper at White Reaper ay hindi gustong lumaban sa 6 doors sa simula dahil alam nila na ito ay isang death wish. Gayunpaman, tumanggi si Kirin na sumuko. Ang tanging magagawa nila ay pilitin ang kanilang sarili na lumaban sa 6 na pintuan. Ngayong sa wakas ay sumuko na si Kirin, ang mga taong ito ay parang pinatawad na sila. Kaya, agad nilang pinaikot ang yate, itinago ang lahat ng mga armas, at natapos na ang komedya. Sa sandaling ito, nakaupo si Kirin sa isang sofa sa yate at patuloy na nagkakamot ng ulo. Halatang hindi siya komportable at hindi mapakali. Pagkatapos, tumingin siya kay Tear sa kabilang yate at tumawa. Tear, ang swerte mo sa pagkakataong ito, pero mahaba-haba pa ang lalakarin natin. We will play this game slowly. Nakatayo si Draco sa tabi ni Kirin. Gusto niya itong sip-ain. Gayunpaman, ang kanilang relasyon sa magulang anak ay napunta na dito. Kaya naman, noong gustong bugbugin ni Draco si Kirin, sumama ang loob niya rito. Kung magpapatuloy ito, magiging kalaban din niya ang kanyang anak. 2 lang ang anak niya. Sa puntong ito, naging kaaway na niya si Tear. Ayaw niyang maging kaaway din ang kanyang bunsong anak. Naglakad si Draco papunta sa deck ng yate. Kitang-kita ni Draco si Tear na nakatayo sa yate mahigit 10 metro ang layo mula sa Pine River. Nakatayo si Tear sa yate habang diretsyong nakatingin kay Draco. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanilang mga puso. Mag-ama sila. Magkapareho sila ng dugo, gayunpaman sila ay parang mga kaaway. Nang itaboy si Tear sa pamilya, sinubukan ni Draco na ibalik siya sa hilaga ng hindi mabilang na beses upang muling makasama siya. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kahirap magplano at mag-isip, hindi niya akalain na darating ang araw na ganito. Habang nakatingin kay Tear, subconsciously niyang itinaas ang kanyang mga kamay, gustong kumaway kay Tear. Gayunpaman, ang nakuha niyang kapalit ay ang pagwawalang bahala ni Tear. Hindi man lang kumurap si Tear na nasa yate. Sa katunayan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at gumawa ng slicing gesture kay Draco. Ang pagkilos na ito ay nagpaikot sa puso ni Draco. Parehong malupit ang kanyang mga anak. Inihayag ni Kirin ang kalupitan niya sa labas, siguro dahil mahiyain si Kirin sa loob kaya sinadya niyang kumilos ng ganito para matakot ang mga tao sa kanya. Gayunpaman, ang kalupitan ni Tear ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at kaluluwa. Kahit na siya ay karaniwang kalmado, hindi niya makikilala ang kanyang pamilya kapag nagsimula siyang malupit. Lumiko ang yate.
Sa huli, hindi na nag-usap ang mag-ama bago sila umalis pareho. Samantala, sinipan ni Tyr ang katawan ni Luke Mill papunta sa Pine River mula sa yate. Pagkatapos ay bumalik siya sa pampang kasama si Chae Seung-win at ang iba pa. Sa daan pabalik sa dalampasigan, hindi umimik si Tyr. Kahit na dumating na siya sa pampang at nakilala si Isaiah, tahimik pa rin siya. Kuya! Lumapit si Isaiah sa kanya, may gustong sabihin, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gayunpaman, ang mga mata ni Isaiah ay namumula sa puntong ito. Ang isa ay dahil sa wakas ay naipaghiganti na niya ang kanyang pamilya, habang ang isa naman ay dahil napakalaki ng ginawa ni Tyr para sa kanya bilang isang mabuting kaibigan. Kaya't si Isaiah ay makaganti sa kanya sa buhay na ito. Sa huli, tinapik ni Tyr ang balikat ni Isaiah at sinabing, "Treat me dinner tonight. Hilingin mo kay Sofia na sumama sa atin." "Ma'am." Malakas na tumango si Isaiah. Si Chae Seung-win, na nasa likuran nila, ay lumapit at nagtanong, "Gate Master, may mga tao ang pamilya Sommers." Pinalaki ni Kirin Sommers ang kanyang mga mersenaryo at halos salakayin pa ang Six Doors. "Kailangan mo bang imbestigahan namin ang pamilya Sommers?" Napabuntong hininga si Tyr at sinabing, "Mga pamilya ng martial arts. Ito ay mga nakatagong tuntunin." Ang Six Doors ay nagsimulang mabawi ang kanilang impluensya sa Hilaga. Malayo pa tayo sa kung paano ito 2 taon na ang nakalipas ng ang banal na tigre ay Gate Master. Kaya hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Ulitin ko muli. Ang Six Doors ay hindi dapat masangkot sa sama ng loob sa pagitan namin ng pamilya Sommers. Ang kailangan lang ninyong gawin ay ang inyong mga trabaho, at sapat na iyon. Ngunit Gate Master. May gustong sabihin si Chae Seung-win, ngunit pinigilan siya ni Tyr. Naiintindihan ni Tyr ang iniisip ni Chae Seung-win sa kanyang puso. Ayaw nilang gamitin ang kapangyarihan ng Six Doors para mapanatili ang kaayusan, pero gusto lang nilang tulungan si Tyr. Dahil si Tyr ay dumating sa Hilaga ng mag-isa, ang tanging kakampi niya ay ang mga taong Six Doors. Kung gusto ni Tyr na lumaban ng mag-isa sa pamilya Sommers, imposibleng manalo siya. Kaya kahit na si Chae Seung-win, Zillian, o kahit si Pon, na nasa hospital bed ngayon, gusto nilang makipag-away sa tabi ni Tyr at tulungan siya. Dahil binigyan sila ni Tyr ng pagkakataong makabangon, buong puso nilang hinangaan si Tyr at handang sumunod sa kanya habang buhay. Kung isang araw, masyadong mahigpit ang mga nakatataas kaya kailangang ibigay ni Chae Seung-win at ng iba pa ang kanilang mga uniforme ng Six Doors, Gayunpaman, naunawaan ni Tyr ang sitwasyon. Kung ito ay ang martial arts community, pagkatapos ay nanatili ito sa martial arts community. Hindi na kailangang manghimasok ang mga awtoridad. Lalo na dahil kinilala niya ang Chae Seung-win at ang iba pa, hindi siya maaaring manatili sa Hilaga at maging isang Gate Master dahil kailangan niyang umalis isang araw. Sa sandaling umalis siya, ang Hilaga ay mangangailangan ng Chae Seung-win at ang iba pa upang manguna. Kaya, ang Six Doors ay kasalukuyang umuunlad ng maayos at hindi kayang bayaran ang anumang mga sakuna. Pagsapit ng gabi, tinatrito ni Isaiah sina Tyr at Sofia sa hapunan. 3 childhood friends lang ang magkasama. Magkasama silang naupo at uminom hanggang sa sila ay lasing. Maging si Sofia na bihirang umiinom ng alak, ay nagpakawala hanggang sa malasing. Sa isang banda, gusto niyang ipagdiwang ang paghihiganti ni Isaiah, at sa wakas ay natapos na. Sa kabilang banda, alam niyang hindi maganda ang mood ni na Isaiah at Tyr. Kaya naman bilang kaibigan nila, hindi sila gaanong nagsalita at pasimpleng umiinom kasama si Tyr hanggang sa pagsikat ng araw. Kabanata 935. Draco Sommers, ano ka? Ang araw ay lumubog sa kanluran, at ang buwan ay nakabitin ng mataas sa kalangitan. Sa manor ng pamilya Sommers ay ang galit na galit at mapangasar na boses ni Draco. Sa pag-uwi mula sa Pine River hanggang sa tahanan ng pamilya Sommers, hindi pa umalma si Draco. Masyadong malaki ang sitwasyong ito. Hindi lang si Draco kundi maging ang 3 hari at 5 magigiting na general ay pawisan ng malamig nang marinig ang balita. Masyadong nakakakaba ang paraan ng paggawa ni Kirin. Ang nag-iisang batang master's isip ng pamilya Sommers ay lalong nagiging abnormal sa araw-araw. Bilang nag-iisang kahalili ng pamilyang Sommers, paano siya magkakaroon ng ganitong mga pag-iisip at gawin ang lahat ng mga bagay na ito? Kung magpapatuloy ito, ano ang mangyayari kapag naging padre de pamilya na siya? Sa nakakasilaw na sala, nakatayong galit na galit si Draco.
Galit na galit siya ngayon hindi lang dahil sa ginawa ni Kirin kundi dahil din sa lahat ng galit na ibinuhos niya sa loob ng maraming taon. Kaya sinamantala niya ang sitwasyong ito para ilabas ang lahat. Sino ang nagturo sa iyo, ang lupit mo? Tinuro ni Draco si Kirin at sumigaw. Sa sandaling ito, naitago na ni Kirin ang kanyang kayabangan at tahimik na tumatabi. Para siyang isang bata na nakakuha ng 0 sa kanyang pagsusulit. Hindi siya nang ahas na tumanggi habang pinapagalitan siya ng kanyang ama. Nakaupo sa malapit si Lyra. Tahimik na nakaupo doon si Lyra, humihigop ng kanyang tsaa. Mabilis niyang natapos ang tsaa. Halata namang kinakabahan si Lyra. Gusto niyang magsalita para sa kanyang anak, ngunit sa sandaling ito, hindi siya makahanap ng tamang dahilan. Sa lahat ng mga taon na ito, lumaki ng husto ang pamilyang Summers. Ang matandang babae ay nakatuon na sa Diyos mula pa noong una at walang pakialam sa mga usapin ng pamilya. Sa una, ang mga usapin ng pamilya ay dapat na naipasa sa ulo ng pamilya, si Draco Summers. Gayunpaman, nakakatuwa kahit hindi nagabala ang matandang babae sa usapin ng pamilya, malaki pa rin ang tiwala niya kay Lyra. Kaya naman sa simula, ibinigay na niya ang lahat ng awtoridad at kapangyarihan kay Lyra. Kasama ng pagkana ni Lyra sa lahat ng mga taon na ito, mas mataas ang awtoridad niya kaysa kay Draco. Ginawa ito ng matandang babae dahil noong pinalayas niya si Tyr sa pamilya, naging maasim ang relasyon nila ni Draco. Malamig sa bingit ang kanilang relasyon. Natigilan si Draco sa pagkakagapos. Hindi niya madaig ang kanyang ina, at hindi rin siya may higit na awtoridad kaysa sa kanyang asawa. Siya ay nasa isang kaawa-awang sitwasyon. Dati, maraming pagkakataon si Draco na mabawi ang kanyang kapangyarihan at awtoridad ngunit nabigo. Samantalang sa pagkakataong ito, magagamit niya ang pagkakataong ito. Hulaan na ni Lyra ang iniisip ni Draco. Siya ay napakatalino at kayang umangkop sa anumang pagbabago sa mga plano. Kaya kahit anong sabihin ni Draco o kahit anong gulo ang gagawin niya, walang sasabihin si Lyra. Itinuro ni Draco si Kirin at sinaway ito saglit. Sa huli, napagod siya at hindi na siya pinapagalitan kay Kirin. Lumingon siya at tumingin kay Lyra. Lyra, ikaw ang nagpaaral sa anak natin. Tingnan mo, ano na ba siya ngayon? Alam mo ba kung nagpaputok na talaga siya sa 6 door sa Pine River? Alam mo ba kung gaano iyon kalala? Mayroon ka ring bahagyang pananagutan para dito. Ibinaba ni Lyra ang tasang hinigop niya at sumimangot. Sa sandaling ito, nagsalita si Nanay Roxanne, katabi ni Lyra. Master, ang ginawa niyang master ay medyo padalos-dalos, pero ginagawa niya iyon para sa ikabubuti ng ating pamilya. At saka, hindi ba't labis na sisihin ito? Madam. Kumunat ang noo ni Draco. Sige, sabi nga sa kasabihan, kapag ang isang tao ay umakyat sa mas mataas na kapangyarihan, gayon din ang kanilang alaga. Ikaw, Lyra Jade? Huwag mong ilagay sa iyong mga mata, kaya ngayon, kahit ang iyong matandang lingkod ay sinisisi pa ako, Draco Summers. Ako ba ang sinisisi mo? Naglakad pa harap si Draco at sinampal si Nanay Roxanne. Sino ka para sisihin ako? Masyadong biglaan ang sampal na ito. Napaatras ng 2 hakbang si Nanay Roxanne. Napahawak siya sa mukha niya at hindi makapaniwala. Ikaw. What? Draco glared at Mother Roxanne. What? Are you thinking of fighting back? Raiden. Oo. Sumugod si Raiden pagkatapos ng dagandong ni Draco. Itong si Roxanne na ito ay hindi marunong ng ugali. Ilabas mo siya at bugbugin hanggang mamatay. Oo. Ikinaway ni Raiden ang kanyang mga kamay, at agad na pumasok ang ilang mandirigma ng pamilya Summers at pinalibutan si Nanay Roxanne. Sa isang iglap, hindi lang si Nanay Roxanne ang nabigla, maging si Lyra ay nabigla. Si Lyra na tahimik na nakaupo ay biglang tumayo at pinandilatan ng mata si Raiden and the rest. I will see who dares do so. Saway ni Draco, ano ba Lyra? Tatanggihan mo ba ako kung gusto kong parusahan ang matandang ito? Draco Summers, malupit ka. Galit na galit si Lyra. Sa kanyang pananaw, si Nanay Roxanne ay hindi isang matandang kasama. Siya ay sumunod sa kanya sa loob ng higit sa 10 taon. Sa kanyang pananaw, siya ay halos katulad ng kanyang ina. Kaya, hindi niya hinayaang hawakan ni Draco si Nanay Roxanne. Tumayo si Lyra sa harap ni Nanay Roxanne at pinandilatan si Raiden at ang iba pa. Ang sabi niya, kung maglakas loob kayong hawakan si Nanay Roxanne, kailangan niyo munang lockeran ang patay kong katawan. Nang makita kung gaano ka-protective si Lyra, si Raiden at ang iba pa ay hindi nang ahas na kumilos.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang tao ang pumasok. Ang taong ito ay isa ring nangungunang manlalaban sa pamilyang Summers. Ang taong ito ay higit sa 30 taong gulang at may mahabang buhok. May gwapo siyang mukha. Mukha siyang sikat na star. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang kagwapuhan ay may pahiwatig ng kasamaan. Mukhang malupit ang taong ito. Ang kanyang pangalan ay Cherokee Lugo, isa sa 5 magiting na heneral ng pamilyang Summers, at siya ay nasa ilalim ng paksayo ni Lyra. Halatang mahuhulaan ni Lyra na may gagawing padalos-dalos si Draco kaya pinaghandaan na niya ito. Pinahinti niya si Cherokee sa labas ng maaga para harapin ang mga tao ni Draco. Pakiramdam ni Draco ay walang magawa. Siya ang ulo ng pamilya, ngunit hindi niya kayang parusahan ang isang alipin. Kahit walang sinabi si Lyra ay halata naman ang kilos niya. Kung gusto mong manggulo, Draco Summers, paglaruan kita hanggang sa huli. Lahat ay umalis. Sa huli, pinili ni Draco na sumuko. Umungol siya, at agad na lumabas ng sala si Raiden at ang iba pa. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon si Cherokee. Tuluyan na niyang binaliwala ang utos ni Draco. Hanggang sa tumango lang si Lyra ay dinala na niya ang kanyang mga tao at lumabas. Huminga ng malalim si Draco. Noong una ay gusto niyang ilabas ang galit kay Mother Roxanne, dahil kadalasang walang alam ang matandang server na iyon, noon pa man ay gusto na niya itong tanggalin. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang magandang pagkakataon sa pagkakataong ito, maaari niya itong pilitin. Kabanata 936. Ano ang maling ginawa ko? Lyra, kailangan mong bigyan ng paliwanag ang buong pamilya Summers para sa usapin ngayon. Sinalamin ni Lyra ang kanyang galit at sinabing, Draco Summers, hindi akin ang anak natin. Bakit kailangan kong magpaliwanag sa iyo? Ikaw. Hindi alam ni Draco kung ano pa ang sasabihin. Tama iyon. Hindi lang kay Lyra ang anak nila. Ang pagiging kalupitan ni Kirin ay hindi lang kasalanan ni Lyra. Kailangan ding magpaliwanag ni Draco. Paano niya ipapaliwanag kay Lyra? Biglang nagsalita si Kirin na nabusog na, Tay, ano pong kailangan mong ipaliwanag ng nanay ko? Nagagalit ka hindi dahil muntik na akong atakihin ang 6 doors kundi dahil kay Tyr diba? Ito ay hindi lamang ang aking kasalanan. Hindi mo ba nakita na gusto din akong patayin ni Tyr? Bakit mo ako sinisisi? You are being biased. Gusto mo bang ibalik si Tyr at gawin siyang head ng Summers family? Tumahimik ka. Hinawakan ni Kirin ang ayaw ni Draco. Sa sobrang hiya niya ay nagalit siya at sinampal si Kirin. Hinawakan ni Kirin ang mukha niya, may bloodlust sa mga mata niya. Hihihi. Draco Summers, you are so biased. Kahit anong gawin o ambag ko sa pamilya, hindi mo ako titingnan all these years. There was only Tyr in your heart. Napakawalang alam mo. Sa sobrang galit ni Draco ay nanginag ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang sasabihin para pabulaanan si Kirin. Samantala, si Lyra, na nasa gilid, ay nagsabi, Draco, you are useless yet venting your anger on our son. Tyr was an unfortunate thing in our family. The elder, not me, checked him out. Plus, everything that Kirin ay para makuha ang bone marrow ni Tyr. Hindi mo ba siya tinatrato bilang anak mo? Dahil mag-ama kayo, kaya hindi dapat maging problema ang paghahanap sa kanya para makuha ang bone marrow niya, di ba? Pero bakit ayaw niyang ibigay ito sa iyo? Hihihi. Tignan mo, ang init ba ng mukha mo para daw maikit sa malamig na puwete ng mga tao? Hindi nakaimik si Draco. Pinagpatuloy siya ni Lyra. Tinatrato mo siya bilang iyong anak, ngunit hindi kanya tinatrato bilang kanyang ama. Draco then said, Lyra, tell me then, what do you want with the bone marrow? May sakit ba talaga si Kirin? Kirin is sick? I think not. You guys actually want to use Tyr's bone marrow to research that evil red spider. Kung alam kong mangyayari ito, kanina ko pa napatay yung professor na yon. Sinong nagsabi sa kanya na kayang baguhin ng bone marrow ni Tyr ang pulang gagamba? Sabi ni Kirin, if that professor said so, then he should have his reasons to say so because he has been researching red spider for over 10 years, bigla niyang ginamit ang dugo ni Tyr that time. It must have worked. Draco gritted his teeth and said, Red Spider is considered a banned drug. Alam mo ba kung magkamali kayo, gaano kalaki ang epekto nito sa pamilyang Summers? Sabi ni Kirin, anong seryosong kahihinatnan? Alam ko lang na kapag nagtagumpay ang pananaliksik, ang kapangyarihan ng pamilya Summers ay tataas ng malaki.
Sa panahong iyon, masusunod na ng pamilyang Summers ang maharlikang pamilya. Kaya, para sa pagsasaliksik ko ang Red Spider ay para sa ikabubuti ng pamilya Summers. Hindi sumang-ayon si Draco sa pananaw ni Kirin. Kahit na gusto mo pang paunlarin ang pamilya, kailangan mong tahakin ang tamang landas. Hindi kita pinapayagang lumakad sa masamang landas. Hahaha. Biglang tumawa si Kirin at sinabing, Dad, gaya nga ng sabi ko, kahit anong gawin ko, iisipin mong mali. Tear lang ang nasa puso mo. Since that's the case, alright. Whatever it is about the Summers family, I will not inherit it anymore. You should just bring Tear back and make him the next head. Pagkasabi ni Kirin ay natahimik ang buong sala. Natigilan sina Lyra at Nanay Roxanne. Hindi nila akalain na masasabi ni Kirin ang mga masasamang salita. Alam ba niya kung gaano sila nagsumikap para maging susunod na pinuno ng pamilya Summers si Kirin? Sa sandaling ito, napakunot ang noo ni Draco. Kung payag si Tear, talagang ibibigay niya kay Tear ang posisyon ng ulo ng pamilya. Gayunpaman, hindi na rin kinilala ni Tear ang pamilya Summers bilang kanyang pamilya. Ayaw ni Draco na si Kirin ang susunod na pinuno dahil alam niyang masisira ang pamilya sa ugali ni Kirin sa loob ng 2 taon matapos siyang maging pinuno. Biglang isang malakas at galit na boses mula sa labas ang bumasag sa katahimikan. Draco Summers, hindi pa ako namamatay. Kung iniisip mong kunin ang posisyon ng aking mahal na apo bilang tagapagmana, pagkatapos ay babawiin ko ang iyong posisyon bilang ulo ngayon, sabi ni Gladys habang hawak niya ang isang dragon head walking stick at bead bracelet habang naglalakad, sa ilalim ng kasama ng ilang mga katulong. Siya ay galit at bastos. Sa pangungusap lamang na ito, maliwanag na wala siyang magandang relasyon kay Draco. Kahit na sila ay mag-ina, ang kanilang relasyon ay naputol na. Hindi man ganoon kaseryoso na magkaaway sila, siguradong wala silang nararamdaman sa isa't isa. Lola, dumating ka. Habang papasok si Gladys, parang naging ibang tao si Kirin. Agad niyang binago ang kanyang bratty attitude at lumapit kay Gladys, agad siyang binati. Kahit na si Kirin ay isang malupit at kumilos na parang isang taong may sakit sa pag-iisip, kung minsan, sa katotohanan, siya ay napakatuso. Alam niya kung paano kumilos sa harap ng iba't ibang tao. Halimbawa, sa harap ng matandang babae, si Kirin ay kumilos ng mabuti at magpapaulan sa kanya ng maraming matatamis na bagay na nagpapasaya sa kanya. Bata pa lang ay hindi na mahilig mambola si Tear para makuha ang pabor ng mga tao, kaya hindi siya nagustuhan ng matandang babae. Samantala, gustong-gusto ni Kirin na makakuha ng pabor ng mga tao, kaya palagi siyang mabuti at mapagmahal na apo. Gayunpaman, si Gladys ay labis na kampi kay Kirin. At the same time, isa rin itong dahilan kung bakit pinalayas ni Gladys si Tear sa pamilya. Lola, sumobra ang tatay ko sa pagkakataong ito. Ginagawa ko ang lahat para sa pamilyang Summers. Ang pananaliksik ng Red Spider ay maaaring makatulong sa ating pamilya na lumakas. Lola, sabihin sa akin kung ano ang nagawa kong mali. Sabi ni Kirin with a aggrieved expression. Maging ang mga luha niya ay nagsimulang tumulo habang nagsasalita. Wala si Kirin ng mabangis na ugali niya noon. Kung sisimulan niya ang isang karera sa pag-arte, madali niyang mapanalunan ang Oscar Award. Kabanata 937. Matigas ang ulo ni Old Lady. Nang makita ang kanyang apo sa ganoong kalagayan, nabalisa si Gladys Dawson. Sa sobrang galit niya ay walang awa niyang hinampas ang tungkod ng ulo ng dragon sa kanyang kamay sa sahig at pinayuhan, Draco Summers, hindi ka ba lalayo ng pabor sa maliit na hayop, Tear Summers? Dapat tandaan mo na si Kirin ang kinabukasan ng pamilya Summers habang si Tear Summers ang salot ng pamilya. Gusto siyang pabulaanan ni Draco Summers. Ina, ilang taon pa lang ang pamilya Summers noon. Ano kayang posibleng gawin niya? Bakit mo isisi kay Tear ang lahat? Hinampis ng matandang babae ang kanyang dragon head cane sa lupa at dumura, dalubhasa si Master Cassius sa Enlightenment. Hindi maaaring magkamali ang resulta ng natal chart. Tear Summers is a calamity descending that will salot the Summers family. You want Tear to return to us as a part of our family. Over my dead body. Nagkaroon ng kunot sa pagitan ng mga kilay ni Draco nang malungkot ang kanyang mukha. Nay, masyado nang malayo ang nararating mo. At tungkol sa Red Spider ang pinag-uusapan natin ngayon. Mas mabuti na ang pamilya Summers ay hindi na nakipag-ugnayan sa hindi banal na bagay na ganyan. Ano? Nagmura ang matandang babae.
Ang Red Spider ay ipinasa mula sa loob ng Imperial Capital Royal Family, at ayon sa alamat, nabuo nila ang perpektong Red Spider. Ginagamit pa nila ito para makipag-usap sa maalamat na martial arts aristokratikong pamilya. At you're telling me na hindi dapat hawakan ng pamilyang Summers. Sa palagay ko ay papunta sa tamang direksyon ang pagsasaliksik ni Kirin at Lyra. Kung mapag-aaralan ng pamilyang Summers ang perpektong Red Spider, ito ay magdadala sa ating pamilya sa bagong taas. Dahil ang bone marrow ni Tyr Summers ay nakakatulong sa perpektong Red Spider, bakit hindi natin kunin ito? He is of the Summers family bloodline. What's wrong with him contributing his bone marrow? That is his duty. Ang matandang babae ay isang kasuklam-suklam na individual. Kinasusuklaman niya si Tyr to hell and back. Gayunpaman, sinabi rin niya na mayroon siyang hindi maiiwasang tungkulin sa pamilyang Summers dahil kabilang siya sa bloodline ng Summers. Hindi ba't isang contradiction iyon? Masyadong malupit ang matandang babaeng ito. Tama si Lola, nagmamadaling dagdag ni Kirin Summers. Everything of Tyr Summers belongs to the Summers family. It's all because my bone marrow is not suitable. Kung ang sa akin ay kapaki-pakinabang sa Red Spider research, matagal ko nang inaalok ito. Dapat magkusa si Tyr Summers na ayalay ang kanyang bone marrow. Tungkulin niya ito. Gladys hastily remarked, "You are my precious grandson. I know you have good intentions. But the extracting your bone marrow would be detrimental to you. I can't bear to allow you to do that. So, we'll just take Tyr Summers' bone marrow. Masyado kang mabait sa akin, Lola. Hehe, ikaw lang ang apo ko." Sa mga mata ni Gladys, matagal na niyang hindi na nakikita si Tyr bilang kanyang apo. Ang bawat salita ay sinadya niyang ipahamak si Tyr. Ang matandang babaeng ito ay may pusong bato. Si Draco, na nasa gilid, ay nakinig sa pag-uusap ng maglola at naramdaman na parang may tinaga sa kanyang puso. Tila ay mula sa parehong laman at dugo. Bakit ba napakasira ng matandang babaeng ito? Kirin, suportado ka ni Lola sa paghabol mo kay Tyr Summers. Kung kulang ang lakas mo, pwede kang ipahiram ni Lola si Lolo Yarn. Ang Grandpa Yarn, na binanggit ni Gladys ay halatang ang nangungunang manlalaban ng Hilaga. Walang kapantay na excited si Kirin. Kung talagang ipinahiram sa kanya ng matandang babae si Sean Yarn para harapin si Tyr Summers, hindi ba ito madaling mahuli? Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pananabik, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi posibleng humiram kay Sean. Siya ay isang Diyos na namamahala sa pamilya Summers. Kung ang pamilya Summers ay wala sa matinding krisis sa pagitan ng buhay o kamatayan, hindi kikilos si Sean. Ngunit gayunpaman, nasasabik pa rin si Kirin dahil ang usapin ng kanyang pananaliksik sa Red Spider ay naaprubahan ng matanda. Maaari na niyang hayagang isagawa ang kanyang pananaliksik. Walang makakapidyo sa kanya. Para naman kay Draco Summers, sa totoo lang, hindi na pinapansin ni Kirin si Draco mula nang tumanda si Kirin. Well, let's put this matter to rest. Draco Summers, I forbid you from involved in the matter between Kirin and Tyr. Or else, mag-ingat sa pagkawala ng iyong posisyon bilang ulo ng pamilya. Nakaramdam si Draco ng paninikip sa kanyang dibdib. Gusto niyang pabulaanan ngunit nalaman niyang wala na siyang pagkakataong gawin iyon. Sa bandang huli, si Draco ay nakalabas lamang sa galit. Magulo ang ulo niya. Wala na siyang ganap ang pakialaman. Wala siyang pakialam sa kahit ano. Anyway, ngayong itinatakwil na siya ng kanyang mga anak, magagawa na nila ang anumang gusto nila. Pagkaalis ni Draco ay umalis din si Kirin. Malaki ang naranasan niya ngayon sa kabila ng suporta ng matandang babae. May bolang galit sa kanyang puso na hindi niya maibulalas. Nang lumaban siya kay Tyr, mananalo siya kahit anong mangyari. Come with me, Lyra. May sasabihin ako sa'yo. Napatingin si Gladys kay Lyra Jade at nagsalita. Nagmamadaling lumapit si Lyra kay Gladys saka hinawakan ang braso niya. Matagal na tayong hindi nag-uusap, Mom. Oo. I've been performing rituals all these years at napabayan ka. It must have been hard on you all these years. Nagmamadaling tanggi ni Lyra, Ma, ito po ang dapat kong gawin. Hindi po ako pagod. Lumabas ang dalawa sa bulwagan, nakaharap sa maliwanag na ilaw ng manor, at nagtungo sa hardin. Ang Summers Family Manor ay napakalaki at itinayo tulad ng isang sinaunang palasyo. May isang espesyal na ornamental garden na itinayo sa bakuran nito. Ang lugar ay may kakaibang kapaligiran kahit sa gabi.
Sa likod ng hardin ay nakaupo ang istruktura ng isang Buddhist na templo na puno ng insenso sa buong taon. Dito regular na ginugol ni Old Madam Gladys Dawson ang halos lahat ng oras niya. Mayroon kaming dalawang anak ng iyong Lolo Kin, ang panganay na anak na lalaki, si Draco Summers, at ang nakababatang anak na lalaki, Kaplan Summers. Noon, both sons were giants among men. Draco was good in literature, while Kaplan excelled in martial arts. Namana lalo na ni Kaplan ang genes ng father-in-law mo. He was highly accomplished in martial arts. Biglang nagsalita si Gladys tungkol sa kanilang family affairs kay Lyra na ikinagulat ng huli. Hindi nagustuhan ni Lyra ang pag-uusapan ng matandang babae tungkol sa mga ganitong bagay. Siya ay panlabas na magalang kay Gladys, ngunit kinasusuklaman niya ang matandang hag at hindi makapaghintay sa kanyang kamatayan. Nagsalita si Lyra, mayroon ding dalawang anak ang bunsong uncle. Isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ang pangalan ng anak na lalaki ay Xavian, at ang kanyang anak na babae ay si Blanche. Oo, ngunit tingnan ang pamilya Summers ngayon. Patay at wala na. Kawawa naman. Habang nagsasalita siya, malungkot ang ekspresyon ni Gladys. Sa taong iyon, nakatanggap ang biyenan mo ng isang misteryosong liham ng imbitasyon at hindi na bumalik. At pagkatapos ay hinanap siya ng aking apo na si Xavian, ngunit hindi na rin bumalik. Kabanata 938. Masamang Buddha. Ngunit pagkatapos ay umalis si Kaplan sa Riles habang nililinang ang kanyang kasanayan sa martial arts at pinatay ang kanyang asawa at anak na babae bago nagpakamatay. Paano nangyari ang ganoong bagay sa pamilya Summers? Nakakalungkot. Ang pamilyang Summers ay talagang nakaranas ng isang madilim na panahon mahigit isang dekada na ang nakalipas. Si Draco Summers at Xavian Summers ay sunod-sunod na nawala noong una. Pagkatapos, brutal na pinatay ng pangalawang master ng pamilya Summers ang kanyang asawa at anak na babae. Sa wakas, ang pamilya Summers ay naiwan na lamang si Draco at ang kanyang dalawang anak na lalaki. Ang pamilya Summers ay nabitin sa isang thread at talagang nasa isang malaking krisis. Kung hindi dahil kay Master Cassius, na nagbigay sa akin ng patnubay, natatakot ako na wala na ang pamilyang Summers. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, sunod-sunod na nangyari sa pamilyang Summers ang ilang kakilakilabot na pangyayari. Hinarap pa nila ang krisis ng genocide. Sa isang kritikal na oras, ang pinakamahusay na pari sa Hilagang Palasyo ng Ata, si Master Cassius, ay dumalaw ng personal sa pamilyang Summers. At, sa pamamagitan ng natal chart, itinuro niya na si Tyr Summers, sa katunayan, ang bane ng pagkakaroon ng pamilya. Sa kalaunan ay naging sanhi ito ng matandang babae na itaboy si Tyr sa pamilya Summers. Ito ay pagkatapos lamang na ang pamilya Summers ay bumalik sa landas. Dahil doon ay naniwala siya kay Master Cassius ng Ate Palas at iginagalang pa siya bilang isang Diyos. At the same time, she also believed na si Tyr ang salot ng Summers family. Ang dahilan kung bakit hindi naging maayos ang pamilya Summers sa mga taong iyon ay dahil din kay Tyr. Ang lahat ng ito ay ganap na katawa-tawa, ngunit si Gladys Dawson ay kumbinsido. Lyra, naalala mo ba kung paano tayo nagkakilala? Biglang tanong ni Gladys. Sumagot si Lyra Jade, 20 taon na ang nakararaan, ipinakita ni Master Cassius ang kanyang pagiging banal sa tuktok ng bundok ng Ate Palas, na umaakit sa hindi mabilang na mga mananampalataya upang magsagawa ng mga pilgrimages. Ikaw at ako ay kabilang sa kanila. Nagpatuloy si Gladys, may 3,300 hakbang mula sa paanan ng bundok Ate hanggang sa tuktok. Karamihan sa mga tao ay naglalakad lamang sa bundok, ngunit ikaw, isang batang babae sa iyong unang bahagi ng 20s, ay lumuhad sa bawat hakbang. Kahit sino ay makakakita ng iyong debosyon sa Diyos. To be honest, nagustuhan na kita simula nang makita-kita. Pagkatapos, ikaw at ako ay sabay na pumasok sa palasyo ng Ate upang makilala si Master Cassius. At pagkatapos ay nakilala ka ni Master Cassius bilang anak ng langit. Nagkataon lang na ang aking panganay na manugang na si Lydia Alroy, ay katatapos lang, at ako ay naghahanap ng bagong asawa para kay Draco. Sa huli ay nakipag-ayos ako sa iyo. Ikaw ay katumbas ng isa na pinili ni Master Cassius, at sa paglipas ng mga taon, hindi mo ako binaygo. Sa kabaligtaran, ang pagganap ni Draco sa mga nakaraang taon ay talagang hindi kasiya siya. Si Gladys ay higit na hindi nasisiyahan kay Draco Summers. Bata pa si Kirin, pero nakapagdesisyon na ako.
Kung magpapatuloy ito pagkatapos ng mahigit 2 taon, ipapababa ko sa pwesto si Draco Summers para makoniki rin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Nang marinig ang sinabi ni Gladys, natural na tuwang-tuwa si Lyra. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita. Akala niya ay masyadong mahaba ang 2 taon na binanggit ni Gladys. Hindi na hinintay ni Lyra na maging pinuno ng pamilya Summers ang kanyang anak. Nagpatuloy si Glady. Nagkakaroon ako ng mga bangungot sa panahong ito. Ito ay parehong panaginip araw-araw. Matagal na akong walang tulog ng maayos. Natigilan si Lyra at nagtanong, anong napanaginipan mo, old madam? Huminto si Gladys ng 2 segundo, pagkatapos ay tumitig sa malayo sa direksyon ng full moon. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay ang Dragon King Mountain. Ito ang iconic na bulubundukin ng Ormer City. Nanaginip ako ng isang Buddha statue sa harap ng Dragon King Mountain. Ito ay 10,000 talampakan ang taas at may katawan na ginto. Ngunit ang mukha nito ay nakakatakot. Ito ay nakatayo sa harap ng Dragon King Mountain, ngunit ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang malademonyong mukha nito ay nakagambala sa akin. Hindi ito Buddha. Ito ay isang masamang Buddha. Napanaginipan ko na ilang beses itong bumagsak. Nahulog ang 10,000 talampakang estatwa ng Buddha. Kung saan nabasag nito ang ulo nito ay walang iba kundi ang pamilya Summers. Ano? Nagulat si Lyra sa sinabi ni Gladys. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng kakaibang panaginip si Gladys, ngunit hindi nagtagal, sumabog ang puso niya sa kaligayahan. Para kay Gladys na magkaroon ng kakaibang panaginip sa ganoong kritikal na sandali ay tila tadhana na. Naaalala mo ba ang mukha ng masamang Buddha at kung ano ang hitsura nito, matandang ginang? Tanong ni Lyra. Umiling si Gladys. I tried really hard to catch a clearer glimpse at the face, but I can do it no matter what. Pero ramdam ko na nakakatakot ito. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa halimaw. Namilog ang mga mata ni Lyra. Nagkataon na bumalik si Tyr Summers sa norte sa eksaktong yugtong ito. Ang mukha sa panaginip mo. Tinadya ni Lyra na hindi ituloy ang kanyang pangungusap. Kung minsan ang haka-haka ay mas matimbang kaysa sa pagsasalita lamang. Kumunot ang noo ni Gladys, ipinikit ang mga mata, at saglit na nag-isip. Sa ilalim ng ganoong one-track-minded thoughts, ang mukha ng masamang Buddha sa kanyang isip ay tila naging malapit sa pagkakahawig kay Tyr Summers. Hindi nagtagal, ang kanyang mukha ay ganap na nakaukit sa demonyong Buddha. Natural lang na ang masamang Buddha sa mind ni Gladys ay kumuha ng hitsura ni Tyr sa sandaling iyon. Oo, ito ang salot. Malakas na deklara ni Gladys. Ang masamang Buddha sa aking mga panaginip ay walang iba kundi ang salot, Tyr Summers. Siya ay may 10,000 talampakang gininto ang figure at nakatayong gumuho sa gilid ng Dragon King Mountain. Kapag siya ay nahulog, siya ay babagsak sa pamilya Summers. Sa makatuwid, dapat nating alisin ang blight na ito upang panatilihing umunlad ang pamilyang Summers. Matagal nang nagngangalit si Gladys habang binibigkas ang mga katagang iyon. Kung tatayo si Tyr sa kanyang harapan ngayon, pinaghiwa-hiwalay na niya ito mula ulo hanggang paa. At siya ang lola ni Tyr. Si Lyra na tumabi sa kanya ay nagsalita ng may kasinungalingan. But then again, it's just a dream, old madam. It doesn't tell you the exact story. Kung gusto mong kumpirmahin kung ang masamang Buddha sa panaginip mo ay si Tyr Summers, sa tingin ko dapat tayong pumunta sa Ate Palace para hanapin si Master Cassius. Matutulungan kanyang alisin ang kalituhan. Tama. Dapat tayong pumunta sa Ate Palace. Tumango ang matandang babae. Hinanap kita para makausap ka ng privado para pag-usapan ang pagpunta sa Ate Palace. Nagmamadaling sinabi ni Lyra, matanda ka na, matandang ginang. 3,300 hakbang sa pagdarasal ay sobra-sobra na para sa iyo upang matiis. Handa akong tulungan si matandang ginang na mag-alay ng panalangin at umakyat sa Ate Palace. Hinawakan ni Gladys ang kamay ni Lyra dahil sa pananabik habang nagsasalita, Lyra, sa tuwing pupunta ako sa Ate Palace, kailangan mong magsagawa ng pagsamba sa aking lugar sa lahat ng mga taon na ito. Siguradong nahihirapan ka. Ikaw ay pumapasok na sa iyong kagalingan. Paano na natitiis kung manalangin ka sa aking lugar? Sagot ni Lyra, Nay, ito lang po ang dapat kong gawin. Nanay ko po kayo. Natural lang po na nakikihati ako sa mga problema nyo. Don't worry. It won't be a problem. You set a time and have me come with you. We will go to Ate Mountain to find Master Cassius. Kabanata 939.
Twilight Crow. Oo. Tumango si Gladys Dawson habang ang pagkabigo ay sumilay sa kanyang mga bisperas. Kung si Draco ay kalahati na kasing alam ng anak mo. Kinasusuklaman ni Draco Summers ang pagkahumaling ni Gladys sa Budismo. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kanyang pamahiin na paniniwala sa Budismo na nagtulak kay Tear Summers palabas ng pamilya Summers noon. Naging malamig ang relasyon sa pagitan ng mag-ina mula nang itiwalag si Tear sa pamilya Summers. Wala nang puwang para sa pagkakasundo mula noon. Kaya, si Gladys ay nabigo kay Draco sa mga nakaraang taon. Ang huli naman, ay palaging kinasusuklaman ang pagiging makulit ni Gladys. Ang pamilyang Summers ngayon ay mukhang makapangyarihan sa mga tagalabas. Tila talaga ang nangungunang pamilya sa Hilaga. Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay ay na ang pamilya Summers ay napunit na at nasa isang mapaminsalang estado. Pagkatapos, sinamantala ni Gladys Dawson at Lyra Jade ang takip ng gabi at naglakad-lakad muna sa hardin bago sila bumalik sa kanilang tirahan. Nang makabalik si Lyra, hinihintay siya ni Nanay Roxanne sa pintuan gaya ng dati. Nang makitang nakauwi na si Lyra, si Nanay Roxanne ay sumugod sa kanyang tabi na may seryosong kilos. "Miss, dumating na po yung messenger ng Willow family." Sa isang iglap ay nagbago ang kutis ni Lyra sa sinabi ni Nanay Roxanne. "Bakit? Ano ka ba? Bakit mo pinahintulutan ang pamilya Willow na pumunta sa atin sa ganitong kritikal na oras? Tapos na tayo kung matutuklasan ito. Si Drake and Willow din. What the hell does he want? Hindi ba't sinabi ko na sa kanya noon na mas mabuting huwag na muna tayong kontaken ngayon?" Si Nanay Roxanne ay nagmamadaling umalma. "Kailangan mong mag-alala tungkol dito, miss. Si Master Willow ay nagpadala ng Twilight Crow. Walang makakasubaybay sa Twilight Crow sa gabi. Walang makakaalam na sumilip siya sa Willow House. Ang Twilight Crow ay nagdadala din ng isang mahalagang mensahe na dapat personal na iparating sa iyo, miss. Sumama ka sa akin at tingnan mo." Si Lyra, na malapit na sinamahan ni Nanay Roxanne, ay tumungo sa bulwagan sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, isang babaeng nababalot ng itim na may tato na kalahati ng mukha na may crow totem ang nakaupo sa bulwagan ng tirahan ni Lyra na humihigop ng tsaa. Siya ay walang iba kundi ang Twilight Crow, isang reyna ng gabi. Dalubhasa rin siya sa panig ni Drake and Willow. At sino si Drake and Willow? Siya ay pangalawa lamang sa pamilyang Summer sa Hilaga at ang pangalawang master ng Willows, isa pang makapangyarihang pamilya. Kasabay nito, isa rin siyang kingpin figure sa Hilaga. Ang kanyang mga pamamaraan at kakayahan ay higit pa kay Draco Summers. Kung bakit naugnay si Lyra kay Draken ay isang malaking sabuatan na nakatago sa kanilang koneksyon. Ito ay isang kakilakilabot na lihim, at kung ito ay malantad, ito ay magiging sanhi ng isang pagbabago sa lupa. Agad na tumayo si Twilight Crow para magbigay galang kay Lyra nang makapasok ang huli. Bagamat ang Twilight Crow ay isang tao sa panig ni Draken, siya ay lubos na gumagalang kay Lyra. Pinabati ng Twilight Crow ang ginang. "No need for pleasantries," sabi ni Lyra. "What made you make this particular trip here, Twilight Crow? Hindi naging mapayapa ang pamilya Summers nitong mga nakaraang araw. Hindi ka dapat nandito sa ganoong okasyon." Kumuha ng token si Twilight Crow at ibinigay kay Lyra. "Ito ang gusto ng pangalawang guro na ibigay ko sa iyo." "Ano ito?" Naguguluhan si Lyra. "Ito ang eksklusibong token ng pangalawang guro. 2 tao sa pamilya Summers ay mga lalaking inilagay ng pangalawang guro. Ipakita sa kanila ang token sa isang tiyak na oras, at sila ay lubos na makikipagtulungan sa iyo, ginang." Inilapag ni Lyra ang token bago nagtakang nagtanong, maaari bang umalis na si Excalibur Willow sa kanyang pag-iisa? "Tama ka." Tumango si Twilight Crow. 5 taon na ang nakalilipas, naglaban sina Excalibur Willow at Sean Yarn. Matapos matalo ng husto, napunta si Excalibur sa pag-iisa sa loob ng 5 taon. Siya ay lubos na nag-improve at lalabas. Inayos na ni Second Master ang lahat. Ilang araw na lang darating si Excalibur Willow sa pamilya Summers para gumawa ng war declaration para labanan ulit si Sean Yarn. Kung tungkol sa location, dapat ay Dragon King Mountain. Sa puntong ito, bakas din sa mukha ni Lyra ang matinding pananabik. Ang Excalibur Willow ng Willow family at Sean Yarn ng Summers family ay mga tinag sa aming panig. Ang plano ay nabigo 5 taon na ang nakakaraan, at hindi namin sila kayang harapin ng tuluyan. Ngunit ngayon ay nabigyan na kami ng isa pang pagkakataon. Malungkot na tanong ni Lyra, "Handa na ba si Draken?" "Lahat ay maayos," sagot ng Twilight Crow.
Kapag nagtagumpay ang plano, ang intensyon ni Master para sa dalawang panig na mag-aklas sa parehong oras, at pagkatapos ay magagawa nating ibagsak ang mga pamilyang Willow at Summer sa isang pagbagsak. Good. Swoop. Tuwang-tuwang tumango si Lyra. Kung ganoon, bantayan niyo si Excalibur Willow. Si Shonyar naman, I'll deal with him. Opo, ma'am. Matapos itong ipaliwanag, hindi na nagtagal pa ang Twilight Crow. Diretso siyang lumabas ng hall at nawala sa isang kisap mata. Nagkatitigan sina Lyra at Nanay Roxanne habang tumatawa. Ang kanilang mga kakals ay lubhang kasuklam-suklam. Samantala, sa looban ni Draco Summers, isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa langit. Nakahiga si Draco sa looban na may isang bote ng white wine sa kanyang bibig. 3 bote na ang naubos niya pero hindi pa rin mailabas ang pait sa kanyang puso. Pagkatapos ay nagbukas siya ng isa pang bote. Lumapit si Raiden Black, hinawakan ang bote sa kanyang kamay, at pinayuhan, Master, hindi ka na makakainom. Kung patuloy kang umiinom, siguradong magugulo ka. Hayaan mo, Raiden Black. Gayunpaman, hindi pinansin ni Raiden ang utos ni Draco at hinawakan ng mahigpit ang bote sa kanyang kamay. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Draco habang malamig niyang sinabi, ano, Raiden? So, kahit na ikaw ay masuwian ang utos ko ngayon. Akala mo ako, Draco Summers, ay madaling mabuli, tama ba ako? Natigilan si Raiden at binawi ang kamay. Guro, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako lang. Kalimutan mo na. Hinawian ni Draco ang kanyang kamay at itinabi ang bote ng alak sa kanyang kamay. Raiden, sa tingin mo ba wala akong silbi? Ako, si Draco Summers, pa rin ang pinuno ng pamilya Summers. Nakikita ng mga tagalabas ang aking posisyon bilang walang kapantay. Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay ay hindi ko maprotektahan ang aking anak. It's not just that. Look at the Summers family. Who pays me any respect? The old woman connived Lyra and Kirin all these years. Halos tapos na silang lumunin ang kapangyarihan ng pamilya Summers. Hindi mo ba sasabihing bakla ako? Si Raiden na nakatayo sa gilid ay hindi alam ang isasagot. Kung pag-uusapan, si Draco ay namumuhay na parang walang kwenta sa mga taong ito. Malinaw na siya ang pinuno ng pamilyang Summers, ngunit wala siyang magagawa. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming hinala, hindi niya lang alam kung ano ang nangyayari. Draco Summers ay isang bagay. Maging si Raiden minsan ay nakakaramdam ng galit sa kanyang puso ngunit walang paraan para maibulalas iyon. Guro, dahil bumalik na si Young Master Tier, gusto mo bang puntahan siya at magkaroon ng maayos na talakayan? Hindi mo kasalanan ang nangyari noon, at ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Nagdesisyon na lang ang matandang ginang na walang magagawa. Kabanata 904. Hindi makatulog. Ang dami mong nagawa sa lahat ng mga taon na ito. Hindi ka dapat kamuhian ni Young Master Tier. Nakita mo mismo kung gaano kalakas si Young Master Tier ngayon. Hanggat ang mag-ama ay nagpasya na magsanib puwersa, naniniwala akong maibabalik mo ang lahat ng orihinal na pag-aari ninyong dalawa. Bawat salitang sinabi ni Raiden Black ay umaantig sa puso ni Draco Summers. Tama si Raiden. Kung makakapagtrabaho si Tier Summers kasama si Draco, hindi lang ang pamilya Summers, hindi sila magagapi sa North. Kung ang mag-ama ay may parehong pag-iisip, ang kanilang mga puwersa ay maaaring maputol sa pamamagitan ng metal. Gayunpaman, gaano kalamang para kay Tyr na muling tanggapin si Draco. Kung papayag si Tyr na tanggapin ang kanyang ama nang dumalaw si Draco kay Tyr sa kanyang bahay, hindi sana ganoon kawalang interes si Tyr. Gayunpaman, si Draco lang ang may kasalanan sa kanyang sarili, alam niyang labis na kinaiinisan ni Tyr sina Lyra Jade at Kirin Summers, ngunit ipinahid niya ito sa kanyang mukha at binanggit ang mga bagay na parang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig, sa kanya. Sa huli, nag-backfire ito, at lalo lang siyang kinasusuklaman ni Tyr. Noon, walang ulterior motive si Draco nang gawin niya iyon. Ginawa niya iyon para protektahan si Tyr. Hindi niya akalain na sasalungat si Tyr sa pamilya Summers kaya, gusto niyang ikompromiso ni Tyr, ibigay ang bone marrow sa pamilya Summers, at tuluyang putulin ang relasyon niya sa pamilya Summers. Sa ganoong paraan, hindi pupunta si Tyr sa hilaga, at hindi siya susupol ng pamilya. Gayunpaman, minaliit ni Draco ang mga kakayahan ni Tyr. Lahat ng sama ng loob na nangyari sa pagitan ni Tyr at ng pamilya Summers ay kailangang lutisin balang araw. Walang nalutas ang avoidance. Kinuha muli ni Draco ang bote ng alak. He fiercely drinks a mouthful of it and laughed bitterly.
Is it even possible for me to make up with Tyr? Mag-isang nakaupo si Tyr sa windowsill ng kwarto sa katahimikan ng gabi at tumingin sa full moon sa labas ng bintana. Kagagaling lang niya sa inuman kasama sina Sofia Zoneta at Isaiah Yoder. Sa kabila ng pagiging magaling uminom, medyo lasing siya ngayon. Kaya't nakaramdam siya ng banayad na pananakit ng ulo at nahirapan sa pagtulog pagkatapos ng ilang pagtatangka. Sumandal siya sa windowsill, nagsindi ng sigarilyo, at huminga ng malalim. Ang kabilugan ng buwan sa kalangitan ay nagbuga ng malambot na liwanag ng buwan, ang mga bituin ay kumikinang sa paligid nito, at ang hagong ng mga insekto ay maririnig mula sa bush sa labas. Kinuha ni Tyr ang phone niya. Gusto niyang tawagan si Winifred Ziyes sa pamamagitan ng isang video call. Ngunit ito ay medyo huli na ngayon. Sa wakas, ibinasura na lang niya ang ideya. Ang mga pangyayaring nangyari kani-kanina lang ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kasabay nito, ang eksenang naganap ngayon, kung saan nakipagpalitan siya ng tingin kay Draco sa bangkang bakal, ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Tyr kay Draco. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi sigurado kung galit ba siya kay Draco o hindi. 10 taon na ang nakalilipas, nang itaboy si Tyr sa pamilya Summers, galit na galit siya kay Draco. Iyon ay dahil noong binubuli siya, walang ginawa ang kanyang ama tungkol dito. Kahit sinong nasa kanyang sapatos ay magagalit sa kanyang ama. Gayunpaman, ngayon, nakita ni Tyr ang kawalan ng kakayahan ni Draco. Si Tyr ay nasa hustong gulang na ngayon. Ang kanyang ugali ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Noon, sinubukan ni Draco ang kanyang makakaya, ngunit kasabay nito, ipinakita rin nito kung gaano siya naging walang kapangyarihan. Nais nga niyang protektahan ang kanyang anak, ngunit, sa huli, wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi sinasadyang naalala ni Tyr ang alaala ng pagpapaalis sa pamilya Summers 10 taon na ang nakararaan. Ang matandang ginang ay tumingin sa kanya at ito ay isang kalamidad na may disgust na kasulat sa buong mukha niya. Malamig na tumawa sina Lyra at Kirin sa gilid. Labis nilang kinapopootan si Tyr kaya't sabik na silang ipadala siya sa kalaliman ng walang hanggang pagkawasak. Tanging si Draco lang, lumuhad pa siya sa harap ng matandang ginang para iligtas ang buhay ni Tyr. Gayunpaman, ang puso ng masamang matandang hag na iyon ay tila gawa sa bakal. Kahit anong pakiusap ni Draco, hindi nagbabago ang isip niya. Sa huli, pinalaya si Tyr sa pamilya Summers. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa pagpapadala sa kanya ng mga hitmen at sinubukang kitilin ang kanyang buhay. Kung hindi si Draco, na palihim na nagpadala ng kanyang mga tauhan para protektahan si Tyr sa mga lansangan, marahil ay matagal na siyang namatay. Napangiti si Tyr nang maisip niya ang lahat ng ito. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili, Draco, I have no idea if I should thank you or hate you. Sa totoo lang, maraming puotang natangay sa buong dekada, ngunit bakit kailangan mong puntahan ako at turuan ako kung gaano kakapal ang dugo kaysa tubig? Hindi mo ba hiningi ang lahat ng ito? Itinapon ni Tyr ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay sa gilid at nagpatuloy, Lolo, Kuya, umalis na kayong dalawa at hindi na bumalik simula noon. Nasaan na ba kayong dalawa? Buhay pa ba kayong dalawa sa mundong ito? Kung nanatili lang kayo sa Summers, hindi naman siguro tayo magkakagulo ngayon, di ba? Labis na magkasalungat ang damdamin ni Tyr. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay hindi dapat maging walang malasakit sa iba. Noong siya ay naninirahan sa ibang bansa, maaaring harapin ni Tyr ang sinuman sa kanyang mga kalaban ng mahinahon. Wala siyang kahit katiting na awa para sa lahat ng kanyang mga kaaway. Sisiguraduhin niya na ang kanyang kaaway ay namatay at ipapadala sila diretso sa 18 antas. Ang estilo ng paghawak ni Tyr sa mga bagay ay naglatag din ng pundasyon para sa paglawak ng Regal pala sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, nang bumalik si Tyr sa Hilaga at sa wakas ay nakaharap ng tunay na pamilya ng Summers, parang nanlambot ang kanyang puso. Kung tutuusin, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Napasandal lang siya sa bintana at nakatulog sa pagkataranta. Pagkagising niya kinabukasan, madaling araw na. Nagsimula ang tag-araw sa taong ito. Ang panahon sa Hilaga ay hindi kasing init ng timog, ngunit medyo mainit pa rin ang mga sinag ng sikat ng araw sa umaga. Sumikat ang araw kay Tyr at ginaisang siya mula sa kanyang pagtulog. Napamulat siya ng mata. Masakit pa rin ang ulo niya. Ang sakit ng ulo na dulot ng hangover ay isang bagay na hindi niya naranasan sa maraming taon. Hindi nagtagal pagkagising niya, tumunog ang phone niya. Kinuha ni Tyr ang phone at sinagot ito. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Carson York.
Dear, natanggap ko ang balita tungkol sa nangyari sa pagitan mo at ng pamilya Summer sa Pine River kahapon. Natarante si Tyr at sinabing, Uncle York, you're remarkable. Nakatanggap ka pa ng balita mula sa malayo. Sumagot si Carson, bagaman ang Hilaga at Timog ay bihirang magkasangkot sa isa't isa, mayroon pa rin kaming ilang negosyo sa Hilaga. Gayun din, mayroon kaming maraming mga impormante sa Hilaga. Tyr, mahirap paniwalaan na si Kirin ay talagang gagawa ng isang napakalupit na stunt kahapon. Tinalo mo si Lokemil sa unang kalahati. Ngunit, sa ikalawang kalahati ng kaganapan, si Kirin ay nagkaroon ng mahigpit na pagkakapit sa paligid mo na nagtutulak sa iyo sa pagiging pasibo. Aminin mo na. Bahagyang napangiwi si Tyr sa sinabi ni Carson. Sa katunayan, iniisip din niya ang parehong issue. Maaring parang nanalo si Tyr sa laban kahapon pero daig pa rin si Tyr. Uncle York, kung mayroon kang sasabihin, ibuhos mo, sabi ni Tyr. Patuloy ni Carson, kahapon, si Kirin ay dumiretso sa kalupitan sa dulo nito. Kung talagang gusto kanyang makuha, ginawa iyon ni Kirin anuman ang kahihinatnan nito. Gayunpaman, nakulong ka sa isang sitwasyong parang tupa dahil kinakatawan mo ang Six Door. At bilang ahente ng Six Doors, kailangan mong gawin ang mga bagay ayon sa mga aklat.